Sabi sa ating balita dito kay Times Tabloid ngayon, Pundit says $100 is just the beginning for XRP. Ayan, napakatindi. Meron pong isang kilalang crypto commentator at saka analyst ang nagbahagi ng kanyang napakatapang na pananaw tungkol sa hinaharap na XRP. Kung saan ayon sa kanyang pinakabagong post, ang presyong $100 ay simula pa lamang daw para sa asset na ito. Kaya pasabog po tayo para dyan. Alam ko po sa unang tingin, ang numerong ito ay parang masyadong ambisyoso o parang isang panaginip lang para sa marami. Pero ang kanyang analysis ay hindi lang basta hula o gawa-gawa para magbigay ng hype. Ito ay nakabase po sa lumalawak na presensya ni XRP sa loob ng global financial ecosystem. Nagbahagi po siya ng isang data kung saan makikita ang mga logo ng pinakamalalaking bangko, financial institutions, payment providers at mga dambuhalang organisasyon sa buong mundo na unti-unti nang kumokonekta sa technology ni Ripple. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang logic sa likod ng pahayag na ito. Titignan din natin kung paano ang real-world utility at ang pagbabago sa international banking system ay pwede pong maging mitsa ng isang malaking price explosion. At ayan, simulan po natin sa tunay na drive ng long-term value. At ito po yung actual na post ng analyst at commentator dito. Siya po si Gen XRP or Gen XRP Dad. Yan, ang pangunahing punto po ng analyst sa kanyang post ay umiikot ito sa isang tema na matagal nang pinag-uusapan pero ngayon lang natin nakikitang nagkakaroon ng katuparan. Ang paniniwala na ang long-term value ng XRP ay hindi po manggagaling sa simpleng espekulasyon o sa trading hype lamang. Sa halip, ito ay itutulak ng aktual na papel nito sa pag-modernize ng international payments at saka financial infrastructure sa buong mundo. Sa aking opinion, kung titignan po natin ang takbo ng market ngayon, ang retail hype ay madaling mawala. Pwede tayong mag-pump ngayon at mag-dump bukas kapag nawala ang interest ng mga tao. Pero kapag ang isang asset ay naging bahagi na ng plumbing o ng mismong sistema ng global finance, ang value po nito ay nagiging permanente at solid. Ang $100 price target ay mukhang napakalayo kung titignan natin ito sa pananaw ng isang ordinaryong crypto trader. Pero kung titignan natin ito sa mata ng mga institution na naghahanap ng solusyon sa bilyong dolyar na transactions araw-araw, magbabago po ang ating pananaw. Ang lumalaking bilang ng mga institution na nakikipag-ugnayan sa technology ng blockchain ay patunay na ang lumang sistema ng pagpapadala ng pera ay hindi na sapat para sa pangangailangan ng modernong mundo. Ang global financial system ay nangangailangan po ng mas mabilis, mas mura at mas ligtas na paraan para ilipat ang value at doon po papasok sa XRP. Isipin ninyo na lang ang dami ng capital na natutulog sa loob ng mga bangko dahil sa lumang setup. Ang mga malalaking korporasyon ay naghahanap ng paraan para mapagana ang kanilang natutulog na pera. Kung sa XRP ay magiging standard para sa mga transactions na ito, hindi lang natin pinag-uusapan ang bilyong-bilyong dolyar, kundi trilyong-trilyong dolyar na ang papasok sa ecosystem. Kaya kapag sinabi ng analyst na ang $100 ay simula pa lang, tinitingnan po niya ang kabuuang supply at demand kapag ang utility phase ay tuluyan na pong pumasok. Hindi po ito tungkol sa kung magkano ang kaya mong bilhin, kundi kung gaano kalaking problema ang kayang lutasin ng teknolohiyang ito sa totoong buhay. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa cross-border payments at ang alyansa ng mga higante. Ayan. Kung susuriin po natin ang data na ipinakita sa post, makikita natin ang pangalan tulad po ng Santander, Standard Chartered, SBI, Visa, Mastercard, Deutsche Bank, Nasdaq, Fidelity, and others. Yan.
Bagamat hindi naman lahat ng organisasyong ito ay direktang gumagamit ng XRP sa ngayon, marami sa kanila ang aktibong nakikipag-interact sa payment technology ng Ripple o kasalukuyang nag-i-explore ng mga blockchain solutions para sa international settlements. Ang pinakamagandang halimbawa na palaging binabanggit po ng mga eksperto ay ang SBI Holdings sa Japan. Yan, highlight lamang natin. Sa pamamagitan po ng kanilang napakatagal ng partnership sa Ripple at ang pagtatag ng SBI Ripple Asia, ang kumpanyang ito ay naging agresibo sa pag-promote ng blockchain-based payment solutions sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Bukod pa riyan, ang Santander ay naging isa sa mga kauna-unahang major banks na nag-integrate ng technology ng Ripple sa pamamagitan ng kanilang OnePayFX International Payments Platform. Ngayon sa aking opinyon, napakalaki po ng kahulugan ng presensya ng Visa, Mastercard at ng mga bangkong ito. At bakit? Dahil sila ang may hawak ng highways ng pera sa buong mundo. Sa traditional na setup, kapag nagpadala ka ng pera mula sa isang bansa patungo sa isa pa, ang pera ay kailangang dumaan sa tinatawag na Nostro at saka Vostro accounts. Ibig sabihin, ang mga bangko ay kailangang mag-pre-fund o mag-store ng napakalaking pondo sa mga foreign accounts sa buong mundo para lang masiguro na may liquidity kapag may nagpadala ng pera. Para itong isang malaking safety net na kung saan bilyong-bilyong dolyar ang nakatenga at hindi po pwedeng gamitin sa ibang bagay. Isang malaking operational loss po ito para sa mga bangko. Ngayon ay dito po pumapasok ang on-demand liquidity or ODL ni Ripple, kung saan ay idinisenyo para alisin o bawasan ang pangangailangang ito sa pamamagitan ng paggamit po ng XRP bilang isang bridge asset. Ang mga pondo ay pwede pong lumipat at magpalit ng currency sa loob lamang ng ilang segundo. Imbis na mag-lock ng capital sa mga foreign accounts, ang mga bangko ay pwede nang gumamit ng XRP para sa instant settlement. Ang mga payment providers tulad po ng Tranglo, Nium at matagal na ring sila po ay matagal na ring nag-integrate ng infrastructure na ito para suportahan ang mas mabilis na international transfers, lalo na po sa Asia-Pacific region. Ang totoong halimbawa na ito ay nagpapakita na ang blockchain ay hindi lang isang speculative investment. Ito ay isang solusyon sa isang napakamahal, napakabagal na problema sa totoong buhay. Ayan, napakamahal at napakabagal na problema sa totoong buhay. Kung ang ODL ay magiging pangunahing tool ng lahat ng bangkong ito, ang demand kay XRP ay hindi lang tataas, kundi ito ay magkakaroon ng supply crunch. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa mga central banks at saka ang ISO 222 na standards. Ayan, ang post po ng analyst ay hindi lamang po nagtatapos sa mga private banks at saka private providers. Sinasaklaw din nito ang isang mas malawak na institutional narrative na kinabibilangan ng mga central banks at mga pamahalaan. Ang Ripple po ay aktibong nagpuposisyon sa XRP Ledger o XRPL bilang isang platform na kayang mag-support ng Central Bank Digital Currency o CBDC initiatives, pati na rin ang tokenization ng mga financial assets. Sa katunayan, ang Ripple po ay nakipagtulungan na sa mga pamahalaan tulad po ng Republic of Palau, ng at ang Royal Monetary Authority of Bhutan para sa kanilang mga digital currency at saka stablecoin related projects. Kaya highlight lamang natin. Ayan. Ipinapakita po nito na ang mga regulators at pamahalaan ay hindi na po kaaway ng teknolohiyang ito. Sa halip, ginagamit na nila ito para sa pagbuo ng kanilang mga future payment systems. Isa pang mahalagang punto ay ang maagang pakikilahok ng Ripple sa ISO
222 messaging standard. Ang standard na ito ay ang bagong wikang gagamitin. Yan, wika or language na gagamitin ng mga bangko sa buong mundo para sa kanilang communication. At ang pagkakaroon po ng Ripple dito ay nagpapatibay po ng kanilang position sa aspeto ng institutional compatibility. Ayan, dito na po papasok ang aking opinion. Ang usapin po tungkol sa CBDC at ang ISO 222 ang tunay na magpapabago ng laro. Isipin po ninyo ang mga central banks ang nagkukontrol ng supply ng pera ng bawat bansa. Kung ang XRPL ang gagamitin po nilang infrastructure para sa kanilang mga digital fiat currencies, hindi na lang tayo nag-uusapan. Hindi lamang po natin pinag-uusapan ang retail volume. Ang pakikipagtulungan po sa Palau at Bhutan ay parang mga testing grounds o mga pilot projects. Kapag napatunayan na ang XRPL ay ligtas at efficient, ang ibang mas malalaking bansa ay madali na lang susunod sa trend na ito. Tungkol naman po dito sa ISO 222, isipin po ninyo ito bilang isang universal na upgrade ng buong financial system. Ang lumang sistema ng SWIFT ay parang isang lumang kotse na madalas magka-delay at nangangailangan ng maraming manual checks. Ang ISO 222 na kasama ang Ripple ay parang isang modernong bullet train. Ang katotohanan na ang Ripple ay bahagi ng standard na ito ay nangangahulugan na ang kanilang teknolohiya ay native o tugma sa susunod na henerasyon ng paglilipat ng pondo ng mga bangko. Kaya kapag sinasabi ng mga kritiko na walang silbi sa XRP, nakakalimutan nilang tingnan ang mga pundasyon na itinatanim na sa background ng global finance. Ang pag-adapt ng mga central banks ang magbibigay ng pinakamataas na regulatory clarity na siyang pinakakinatatakutan ng mga traditional na investors noon. Kaya ngayon pong taong 2026, unti-unti nang nawawala ang takot na iyan. Yan, pag-usapan naman po natin dito ang napakatinding malaking tanong sa likod ng $100 claim. Yan, bagamat ang headline na prediction na $100, yan, ay talagang nakakuha po ito ng atensyon. Kailangan din nating maging realistiko at tingnan ang matematika sa likod nito. Para maabot ang ganitong valuation, kailangan ng isang napakalaking pagtaas sa market capitalization ng XRP. Dahil po sa malaking circulating supply na asset, ang presyong $100 ay maglalagay sa kabuang valuation nito sa multi-trillion dollar range. Para maging makatotohanan ang senaryong ito, sa XRP ay kailangang makakuha ng mas malaking papel sa global financial settlements kaysa sa hawak po nito ngayon. Ang mga supporters at analysts ay nagpapakita ng argumento na ang patuloy po na pag-adapt ng mga bangko, payment providers, fintech companies at maging ng mga central banks ang unti-unting magtatayo ng matibay na pundasyon na iyon. Ayan, sa aking opinion ay dito natin kailangan gamitin ang ating seryosong pagsusuri. Ang market cap argument ay ang paboritong armas ng mga bears o ng mga kritiko para sabihing imposible ang $100. Sinasabi nila na walang sapat na pera sa mundo para suportahan ang isang asset na nagkakahalaga ng trilyong-trilyong dolyar. Pero ang pagkakamali ng ganitong uri ng pag-iisip ay itinuturing nila si XRP bilang isang simpleng cryptocurrency na binibili ng mga retail investors para lamang i-trade. Ang market cap ng crypto ay iba sa market cap ng global settlement. Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Ang halaga ng pera na gumagalaw sa mundo sa loob ng SWIFT network araw-araw, ito po ay umaabot sa tinatayang $5 trillion hanggang $7 trillion bawat araw. Kung sa XRP ay makakuha kahit ng maliit na porsyento lamang ng volume na iyan para magsilbing bridge asset, ang circulating supply na sa tingin natin ay malaki ngayon ay biglang magiging kulang. Sa mundo ng institutional finance, ang kailangan ay mataas na liquidity.
At para magkaroon po ng sapat na liquidity para sa malalaking transfer, ang presyo ng bawat unit ay kailangan pong maging mataas. Kung ang presyo ng XRP ay mananatiling mababa, hindi ito magiging efficient para maglipat ng bilyong-bilyong dolyar sa isang transaction dahil magdudulot ito ng matinding price volatility sa bawat galaw. Kaya ang mataas na presyo tulad po ng $100 ay hindi lang isang target para payamanin ang mga holders, kundi isang technical na pangangailangan para maging stable ang global settlement engine. Ibig sabihin, ang matematika po na market cap ay nagbabago kapag pinag-uusapan na natin ang utility. Ang perang gagamitin po sa pagbili kay XRP sa senaryong ito ay hindi galing sa savings ng mga ordinaryong tao, kundi galing sa mga operational funds ng mga korporasyon at central banks na kasalukuyang nakatenga sa nostro accounts. Kapag ang perang iyon ay nailipat na sa digital form sa pamamagitan po ng XRPL, dito natin makikita ang totoong kahulugan ng multi-trillion dollar evaluation. Ito po ang dahilan kung bakit ang pananaw ng analyst ay may logic. Tinitingnan niya ang laro sa mas malaking chessboard. Ayan, ang isa pang aspeto na hindi natin pwedeng kalimutan sa analysis na ito ay ang direksyon ng mundo patungo sa tokenization ng mga real-world assets or RWA. Ayan, ngayon pong taong 2026, nakikita natin ang unti-unting paglipat ng mga bonds, real estate at kahit mga shares ng kumpanya sa loob ng blockchain ledger. Ang XRPL ay idinisenyo para maging isa sa pinakamabilis, pinakaligtas na network para sa ganitong uri ng activities. Ang pagkakaroon po ng strategic partners gaya ng Nasdaq at Fidelity sa listahan ng mga interesadong institution ay nagpapakita na ang interest ay lumalagpas na sa simpleng pagpapadala ng pera. Pinag-uusapan na natin dito ang kinabukasan ng mismong stock market at saka asset management. Ang tokenization po ang susunod na malaking alon o wave sa buong industriya ng finance. Sa kasalukuyan, ang pagbili at pagbebenta ng mga traditional na asset ay umaabot po ng ilang araw para masettle dahil sa dami ng middleman o tagapamagitan. Kung ang mga asset na ito ay ilalagay po sa XRPL bilang tokenized assets, ang settlement ay magiging instant. Ang papel na XRP po rito ay maging gas o ang bayad sa bawat transaction na nagaganap. Pati na rin po ang magsilbing universal na denominator ng halaga. Kaya isipin po ninyo mga ka-crypto ang halaga ng buong stock market, ang halaga ng global real estate. Lahat ng iyan ay nagkakahalaga ng daang-daang trilyong dolyar. Kung kahit isang maliit na bahagi lang ng market ng tokenization ang dumaan sa XRPL, ang volume na ito ang magiging permanenteng suporta sa presyo ni XRP. Ang mga analyst na nakakakita ng potensyal na ito ay hindi po nakatingin sa chart ng nakaraang linggo. Sila ay nakatingin sa structural transformation na mangyayari sa susunod na 5 taon. Kaya ang argumentong $100 is just the beginning ay nagiging logical kapag isinama mo ang tokenization sa iyong equation. Ito po ay isang pagbabago kung saan ang lumang sistema ay tuluyang mapapalitan ng isang mas mabilis at modernong teknolohiya. At ayan sa kabuuan, ang pahayag po ng analyst sa $100 price target ay hindi lang isang simpleng pang-akit ng pansin. Ito po ay isang paalala na ang tunay na laban kay XRP ay nasa aspeto ng utility at saka institutional adoption. Ang mga koneksyon sa SBI Holdings, Santander, Tranglo at Neum ay ang mga unang hakbang na nagpapatunay na ang technology ay gumagana at naglulutas ng mga totoong problema sa cross-border transactions. Habang ang mga central banks ay patuloy po na nag-i-explore ng CBDCs at ang industriya ay patuloy na nag-a-adapt sa ISO 222 standard, ang infrastructure
para sa isang malawakang pagbabago ay unti-unti nang nabubuo sa background. Oo, ang multi-trillion dollar market cap ay isa pong malaking hamon. Ngunit sa mundo ng global finance kung saan trilyong-trilyong dolyar ang gumagalaw araw-araw, ang numerong ito ay hindi imposible kung sa XRP ay magtatagumpay bilang pangunahing bridge asset. Kaya manatili po tayo may disiplina, patuloy na mag-aral at laging gamitin ang tamang impormasyon sa ating paglalakbay dito sa crypto space ngayon pong taong 2026. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended o suggested video na nandito sa screen.